Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam po ngayon na napakainit ng panahon, subalit tayo lahat ay nandito nakikiisa. Mahalaga ang nangyayari ngayong hapon ito, lalong-lalo na dito sa loob ng Kongreso. Pilit nilang ginagapang at i-impeach ang ating Vice President na si Inday Sara Duterte. Subalit, kahit gaano kasama ang kanilang gagawin dyan, dito naman po, ngayong oras na ito na nangyari, hindi nyo naman po bilagro. Nagbago ang liderato ng Senado. Hindi po pa yan makikita natin, hindi ordinaryo ang nangyayari. Yan marahil ay meron ng divine intervention. Siguro ang Panginoon talaga meron at hindi tayo pinapatayaan. Dito po sa Kongreso, kung titignan po ninyo, maikwento lamang natin. Nasaan po si Tatay Digong ngayon? Di ba nasa The Hague? Anong ginawa? Pinatungan ng sangkatermang kaso. Yung mga EGK, marami raw namatay. Okay, sige, nandiyan na si Tatay Digong. Ibalik natin ngayon dito sa Kongreso. Itong nangyaring flood control ng anomalya na to. Ilan ang namatay dito? Ilan ang napinsala na mga pangsariling gamit dito, mga negosyo? Meron bang nakasuhan? Magmula Visayas, Mindanao, Visayas, Luzon, lahat ng mga nabiktima, meron bang nagreklamo? Meron bang nakasuhan? Tanungin ninyo baka mga kamag-anak ninyo, meron bang nagsampa ng kaso? Napakadami pong namatay dyan. Pero, anong nangyari? Dito sa Kongreso, dahil sa anomalya, magkakaroon lamang ng restitution, isusunin yung pera. Paano yung buhay na nawala? Sino ang responsable dyan? Yan po ang mga bagay na sana po huwag natin kalimutan. At dapat po talagang ipaglaban po natin ang ating kalayaan. Kaya po, ngayong hapon, dito po sa Kongreso, sana naman yung ating mga congressman ay magising sa katotohanan at makita nila ang sigaw ng nakararami. Hindi lamang yung iilan. Kung titingnan mo nga, sino ba nag-aaway ngayon? Ang Malacanang at saka ang Kongreso ang dating speaker. Sila dati makakampi. Bakit ngayon? Sila na nag-aaway. Sabi nga ng iba, baka nagkabukulan. No? Walang sa partihan. Kaya nag-away-away na sila. Kaya kung ano pa man din yan, sila din naman may gawa niya. Ay dapat lamang sa pamumuno ngayon ng Senado, ni Alan Peter Cayetano, baguhin na rin ang Blue Ribbon Committee at ipagpatuloy ang tamang investigasyon at yung mga dapat magsalita ay dapat pakinggan para may sawalat at may labas po natin ang tunay na katotohanan. Dali po, para sa atin dito sa Quezon City, ang aming partido, Malayang Quezon City. Kung maalala po, nagsesegue lang ako. Dito mismo, noong 2022, nung kami nangampanya ng Unity, talagang nabutol po kami dito sa Quezon City. Ang lalo ng hirap namin ni Congressman Mike Defensor, nung aming dinala yung motorcade dito sa Quezon City. Marami dito mga taga Quezon City. Sumuporta dyan. Subalit ano nangyari? Nabudol po tayo. Ako rin nalulungkot na sa aking kapatid na si Atty. Pete Rodriguez. Nabudol din po. Kaya nga, sa panahon ito, naway, sana itong mga maling nangyari ay sana may tuwid po para po sa kinabukasan ng ating mga anak. Lahat po kayo dito, lalong-lalo ng mga kapulisan natin dito. Alam naman natin, may mga pamilya rin kayo. Dati, panatakaloob natin, mga bata sa lansangan, wala ng droga. Subalit ngayon, tingnan nyo, napakataas ng krimen. Kaya sana po, manumbalik ang dating pagpapatakbo ng ating gobyerno. Kaya sa 2028, muli natin ibalik Sara Inday Duterte